Iniulat na sinabi ng isang source na mayroon umanong nagbabadyang kodita sa China at pinamumunuan umano ito ng isang Chinese general na kung saan ay tahimik na pinatalsik kamakailan ni Xi Jinping sa kanyang pwesto. Sinabi sa report na nagbabalak umanong maghiganti ang dating pinakamataas na military leader ng China na si General Li Shangfu sa pamamagitan ng kodita at bahagi ng kanyang plano ay ang patalsikin si President Xi Jinping. Biglang nawala sa mata ng publiko si General Li Shangfu ng ilang buwan at naghihinala ang ilang mga foreign media outlet na posible umunong pinatalsik siya ni Xi Jinping dahil sa korupsyon o di kaya kinontra na nasabing general ang mga polisiya ng Chinese President. Ayon sa report, nakaalerto umano ang buong Chinese military ngayon dahil sa posibleng gulo at naghihinala ang mga eksperto na maring pasimuno ito ni General Li Shangfu bilang ganti kay President Xi Jinping. Iniulat ito matapos sinabi ni US Secretary of Defense na malugod nilang ikinagagalak ang lumalakas na ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas matapos makipagpulong siya kay Philippine Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sa kanilang pag-uusap, masayang ipinahayag ng dalawang kalihim ang makasaysayang momentum ng alyansa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na naging dahilan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region sa loob ng mahigit sa 70 taon. Binigyang diin rin ng mga kalihim ang mga hakbang na ginawa ng dalawang bansa upang gawing moderno ang alyansa, mapahusay ang interoperability at tugunan ang mga bago at emerging na mga hamon sa rehiyon. Nagsagawa kamakailan ang dalawang bansa ng mga advances sa pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, isang mahalagang kasunduan sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos upang mapahusay ang pinagsamang kakayahan ng US at Philippine military. Ayon sa pahayag, nangako ang dalawang kalihim na explore ang mga opportunities upang palakasin palalo ang mga bilateral operation at planning, kabilang na ang paparating na balikatan exercise, at binanggit rin ang kanilang pagnanais na palawakin pa ang mga ginagawa nilang multilateral activity sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng dalawang kalihim ang mga ginagawang provokasyon ng China, kabilang na dito ang mga ginagawang mapanganib na maneuver ng Chinese military sa mga aircraft at barko ng Estados Unidos na nag-ooperate sa South China Sea at West Philippine Sea. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli ng gobyerno ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Chinese military. Iginiit ni Wang Yi ng Pag-asa Island o kilala sa China bilang Zhongyi daw ay dapat isauli ng Pilipinas sa China dahil ang isla ay sakop umano ng kanilang bansa at walang karapatan ang Manila na magtayo ng mga infrastruktura at magpadala ng mga sundalo sa lugar. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Chinese government ang Pilipinas na ibalik sa China ang pagkokontrol sa Pag-asa Island at iligal umano ang pananatili ng ilang mga Pinoy na residente sa nasabing isla. Ngunit sinabi naman ng Philippine Department of Foreign Affairs na wala umanong karapatan ang China na angkinin ang Pag-asa Island dahil malinaw umanong napakalayo nito mula sa Chinese mainland at sakop din ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international na batas. Iniulat ito matapos bigyang diin ng PCG ang kahalagahan sa paggamit
ng mga pribadong supply boat para sa kanilang operasyon sa BRP Sierra Madre upang hindi lalong tumaas ang tensyon laban sa China o sa iba pang mga claimant countries sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Jay Tariela na nais patunayan ng gobyerno ng Pilipinas na umaayon ito sa international norm ng non-militarization sa dispute sa nasabing pinag-aagawang karagatan sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga Navy vessel sa kanilang resupply mission. Sinabi ni Tariela na hindi nila nais na i-provoke ang sino man. Nais nila ipakita sa mundo na sumusunod sila sa international norm ng non-militarization at hindi rin sila lalabag sa anumang probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Matagumpay na nakapasok ang PCG sa Ayungin Shoal matapos makaiwas ito sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. At dahil dito, nakalapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre at nakita nila ang tunay na estado na nasabing grounded na Navy ship. Ang Philippine Coast Guard ay nag-escort ng 2 vessel sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barko na nakaground sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999 at tumatayo ito bilang simbolo ng pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan si Tariela na sa panig ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, naniniwala sila na nagsasagawa pa rin sila ng ligtas na routine operation pagdating sa mga resupply mission nito sa BRP Sierra Madre.